Nang maihain na ang pagkain, hindi nila inaasahan na may palibreng beer din pala ang owner ng barbecue stall na yon. Napakunot ng noo si Sabrina sa waitress at nagtanong, "Wala naman kaming order na beer, miss. Baka sa ibang customer yan." Umiling ang waiter at magalang na sumagot, "Hindi po, para sa inyo po talaga yan. Libre po yan ni boss dahil marami po kayong in-order dito." Anim ang beer doon, tig-iisa sila maliban kay Mireya. Dahil bata pa naman ito, tumango si Sabrina at nasiyahan dahil may palibreng beer ang may-ari. Dali-dali naman niyang kinuhang beer at akmang bubuksan nang may humablot nito sa kanya. Napalingon siya kay Waki at napakunot ng noo sa lalaki. "Hindi ka pwede sa beer," seryosong sabi ni Waki sa kanya. "Bata ka pa." "Bata pa? Malaki na ako. Nasa 20s na ako, Mr. Waki Anderson," katwiran niya sa binata. Ngunit inilangan lang siya ni Waki at ginilit sa tabi ang kinuhang beer mula sa kanya. Tinawag nitong waiter upang umorder ng juice para sa dalawang babaeng kasama. "Juice na lang sa inyo ni Mireya. Huwag nang matigas ang ulo," sabi nito at ibinigay sa kanya ang dalawang basong juice na binigay ng waiter sa kanila. Dahil doon, kinuha na lang ni Sabrina ang juice at sinamaan ng tingin si Waki. May pabulong-bulong pa nga siya sa sarili dahil sa sobrang inis. "Hindi na ako bata. Malaki na ako. Kaya ko nang uminom." "Duh," bulong niya sapat lang na marinig niya. At dahil matalas ang pandinig ni Mireya, ay hindi mapigilan ng bata na tumawa ng mahina. Hindi nito akalain ng isang babaeng malakas at matapang ay may kahinaan pala. Yun ay ang kuya niyang si Waki. Napaka-cute nilang tignan para silang magkasintahan. Hanggang sa nagsimula silang kumain. Ang lahat ay busy sa paglalantak ng kani-kanilang pagkain, habang si Waki naman ay panay lang ang pagsilbi kay Sabrina. Naghihiwa ito ng manok at nilalagay yon sa plato ng dalaga. Kunti lang ang kinain ni Waki dahil hindi naman ito sanay kumain ng street food. More on restaurant kasi ang binata, kaya ang ginawa na lang nito ay tulungan ng dalaga na kumain. Hindi man lang nahihirapan si Sabrina sa pagkain ng manok dahil nakalagay ng mga hinimay na laman ni Waki sa plato niya. Napansin naman yun ni Jake pati ng mga kaibigan nito. Natigilan sila nang makitang may pinagsisilbihang dalaga ang mighty Waki Anderson ng kamay nilaan. Ang mga babae sa kabilang table ay nakaramdam ng inggit dahil sa nakita nilang eksena. Para bang isang reyna si Sabrina at pinagsisilbihan ito ng isang gwapong prinsipe. Kahit si Jake na ngayon ay nakatingin sa dalawang nasa harapan niya, ay hindi mapigilan na mapangiti. Ngayon lang kasi niya nakita na may pinagsisilbihang babae, ang kanyang pinsan. Gusto niyang kunan ng pasekrito ang dalawa ng larawan at ipasa yon sa group chat nilang pamilya, pero mahal pa niya ang buhay niya. Ayaw niyang mabugbog muli ni Waki. Ngayon, nakikita niya si Waki sa ama nitong si Joaquin. Kapag kasi nasa social gathering sila, palaging pinagsisilbihan nitong asawang si Sinaya. Ganon din naman ang galawan ng kanyang mga magulang. Sobrang sweet nila at para bang mga teenager kahit na may edad na. Minsan nga siya nang umaalis dahil hindi niya matake ang kaswitan ng mga ito. Pero ngayon, nakikita niyang eksenang yon sa kanyang pinsan at kay Sabrina. Talagang may gusto ang pinsan niya sa dalaga. Ngunit ang tanong, sila na ba? May gusto rin ba si Sabrina sa kuya Waki niya? Samantalang panay lang ang kain ni Sabrina at hindi napapansin ang mga tinginan sa kanya. Nang uminom siya ng juice ay doon lang niya napansin ang mga ito. Napakunot ang kanyang noo at tumingin kay Waki na para bang nagtataka. Binulungan niya rin ang binata at nilapitan ito. "Anong meron? Bakit sila nakatingin sa atin?" Sa katunayan, kanina pa napansin ni Waki ang mga tao. Sobrang nagustuhan niya ang mga ekspresyon nito kung kaya tinayaan niya lang na mainggit ang mga ito. Nginitian lang siya ni Waki at umiling. "Hayaan mo sila, Ina. Kumain ka na lang dyan. Medyo nakakailang kasi," bulong ni Sabrina sa binata. Nang marinig yun sa dalaga, agad na nilingon ni Waki ang mga tao at mabagsik itong tinitigan. Tulang na walang mga tinginan ng mga tao sa kanila at nagsihiyukuan. Nakahinga ng maluwag si Sabrina at nagsimulaan ng kumain ulit. Hindi na siya nagtanong pa sa binata at nilantakan na lang ang hinimay na karne ni Waki sa kanya.
Sobrang nag-enjoy siyang kumain dahil napapadali ang kanyang pagsubo dahil sa tulong ng binata. Ilang oras din na nakalipas ay nagsiuwian na silang lahat. Si Jake ay hinatid ang kanyang mga kaibigan kung kaya't nauna na itong umuwi. Habang si Waki naman hinatid nila Sabrina. Una nilang hinatid si Mireya sa bahay nito at inintay na pumasok sa loob. Nang makitang ligtas na nakauwi ang bata, ay doon lang umalis si Sabrina. Habang naglalakad ay nakita niya si Waki na nakasandal sa sedan nitong kotse habang naninigarilyo. Napalunok siya ng mariin, malinaw na malinaw ang gwapo nitong muka dahil nasisinagan ito ng buwan. Napakagat siya ng labi dahil sa sobrang paghanga sa binata. Bakit ba sobrang hot nitong tingnan? Tapos nakasuot pa. Kinikilig siya dahil alam niyang siyang hinihintay nito. Una pa lang niyang makitang lalaki ay sobrang na-attract na siya. Hindi niya maikakaila na nagkaroon siya ng paghanga dito. Kaya nga lang niya tinulungan ng binata dahil sa pogi ito. Nakakahiyamang aminin pero yun ang totoo. Hanggang sa ilang linggo na niya na itong nakilala at feeling niya. Mas lumalim pang kanyang nararamdaman habang tumatagal. Napailing si Sabrina. Gusto na niya bang lalaki? In love na ba siya dito? Sabi ni Red Fox sa kanya kapag tumitibok daw ng mabilis ang puso at nakakaramdam ng kilig sa lalaki. Meaning ay may nakakaramdaman ka na sa kanya at in love ka. Doon na magsisimulang feeling na ayaw mo na siyang mawala sa paningin mo. Gusto mo na siyang palaging makakasama at nakikita. Kinuyom ni Sabrina ang kamao. Pwede naman siyang humanga sa isang lalaki. Pero ang ma-in love, wala yun sa bukabularyo niya. Nang makalapit siya sa binata ay kaagad naman itong pinatay ang sigarilyo at tinapon yun sa basurahan. Kuminga siya ng malalim at kinalma ang sarili. Hindi dapat na mahalatang kinakabahan siya sa mga oras na yon. Nasa gilid lang ang bahay ko, Mr. Anderson. Pwede na kayong umuwi sa inyo. Hinintay mo pa talaga ako. Wait, may sasabihin ka ba? Tanong ni Sabrina sa binata. Oo sana. Pwede ka bang tumambay ulit sa bahay? Umiwas to ng tingin at napakamot sa ulo. Hindi ka naman ba makatulog? Tanong niya sa lalaki. Oo eh. Sige. Tatambay na muna ako sa inyo hanggang sa makatulog ka. Lumiwanag ang mukha ni Waki at marahas na tumango. Halika na sa loob. Masayang sabi nito at hinila siya sa loob ng bahay nito. Nakatingin lang si Sabrina sa kamay nilang dalawa. Ang smooth talaga ng kamay ng binatang ito. Samantalang siya, medyo magaspang dahil sa training na ginagawa niya doon. Medyo nakaramdam siya ng hiya, ngunit pinigilan niya lang. Ayaw naman niyang kumalas sa pagkakahawak ng binata dahil sobrang nagustuhan niyang feeling na yun. Oo na, aamin na siya. Attracted nga talaga siya sa lalaking ito. Kasalukuyang nasa kwarto si Sabrina at Waki. Si Mr. Taylor naman ay nasa labas lamang ng kwarto at hinihintay na makauwi si Sabrina. Medyo awkward ang atmosphere, ngunit pinigilan ni Sabrina ang kanyang nararamdaman. Si Waki ay kasalukuyang nagtitimpla ng tsaa at ibinigay yon sa dalaga. Ito ang palagi kong ginagawa bago ako makatulog. Hindi naman siguro masamang tsaa sa katawan, hindi ba? Ayaw ko kasi ng kape, baka hindi na ako makatulog pa. Paliwanag ni Waki sa dalaga. Okay rin naman ang tsaa, mas mabuti yan kaysa sa kape. Sagot naman ni Sabrina at pilit nang initian si Waki. Umupo ang binata sa tabi niya. Dahan-dahang ininom ang tsaa at nagsalita ulit. Bakit nga ba na-detain ka sa police station? Ano ang meron? Nang marinig ang sinabi ng binata ay kagad siyang nagpaliwanag. Hindi ko nga alam. Pinipilit nila akong bigyan sila ng permiso upang sabihin sa pamilyang Velasquez kung nasaan ako. Subalit, ayaw ko namang ipaalam sa kanila. Hindi naman ako missing. Isa pa, Sabrina Aguilar ng pangalan ko. Hindi na Sabrina Velasquez. Sa isip-isip ni Sabrina, bakit siya nagiging missing person? Aware naman ang kanyang ama kung nasan siya. Jack na alam din ng kapatid niya kung anong nangyayari sa kanya. Nasa bakasyon ng 3 ngayon. And it's too sudden. Unless balak nitong tuluyang mawala siya sa mundo. Kaya kapag nawala talaga siya ng tuluyan, hindi na mahihirapan na mag-anak na magpaliwanag sa pulisya. At kung ma-recover naman ang kanyang bangkay, ay sasabihin ng mga to na hinahanap din nila siya at walang kinalaman sa pagkawala ko. Hindi kaya may planong masama ang kanyang ama? Hindi na sinabi ni Sabrina kung anong naiisip niya kay Waki. Hindi naman kasi siya sigurado sa hinuha niya. Nang makita ni Waki ang reaksyon ng dalaga, ay biglang nakaramdam ng awang binata.
Tinaas ni Waki ang kamay at dahan-dahang hinimas ang ulo ni Sabrina. Kahit na sobrang talino ng dalaga, hindi pa rin ito napapansin ng mga magulang, lalo ng ama nito. Huwag kang mag-alala, Ina. Hanggat nandito ako sa tabi mo, walang taong makakasakit sa'yo. Pangako yan. Nanlambot ang puso ni Sabrina nang marinig ang sinabi ng binata. Huminga siya ng malalim at nginitian nito. Maraming salamat, Mr. Anderson. Sobrang bait niya talaga sa akin. Narealize si Sabrina na sobrang swerte niya sa binatang ito. Simula nung nakilala niya ito ay napapagaan ng buhay niya. Ito rin ang kauna-unahang lalaking naging mabait sa kanya dito sa Pinas. Bakit pala Mr. Anderson ang tawag mo sa akin? Waki na lang, Ina. Malambing na sabi nito kung kaya't napatanga siya. Hindi niya mapigilang mapamangha sa perpektong mukha nito. Ang mga mata ng lalaki na kumikinang, ang ilong na sobrang tangos, may makapal na kilay. Pati na ang labi nitong pinkish. Napakasarap. Umiling si Sabrina at napayuko na lang. Hindi niya dapat ito pwedeng maramdaman. Bawal siyang ma-inlove. Crush lang. Sabrina, crush lang. Ramdam niyang titig ni Waki sa kanya. Dahan-dahan itong lumapit at tinawakan ng kamay niya. Ina, nahihiya ka ba? Tanong ng binata. Bigla siyang napasok kung kaya't napatras siya. Nagulat si Waki nang makitang napatras ang dalaga, kung kaya't kaagad itong humingi ng tawad. Sorry, hindi ko sinasadya. I am sorry. Agad namang natauhan si Sabrina at umiling sa binata. No, okay lang. Nagulat lang ako. It's just that, hindi ako sanay. No, kasalanan ko. I should set my boundaries. Narito ka para tulungan ako, hindi yung, I just like you, Ina, at yun ang totoo. Nagulat si Sabrina nang marinig ang sinabi ni Waki. Hindi siya makapaniwala dahil sa sobrang gulantang, ay sobrang nagpanik siya. Umiling siya at marahas na, at mabilis na tumayo. May gagawin pa nga pala ako ngayon, Mr. Anderson. Oo pala, nakalimutan kong may ipapasa pala akong activity bukas. I need to go now. I am sorry. Sabi niya at dali-daling umalis sa loob ng kwarto ng binata. Nang makalabas si Sabrina ay nagtataka naman siyang tiningnan ni Mr. Taylor. Kitang pamumula ng pisngi ng dalaga kung kaya't napayuko ang noon ang lalaki. Miss Sabrina, okay lang po ba kayo? Namumula kayo. May nangyari ba sa loob? Si boss po. Tanong ni Mr. Taylor sa kanya kung kaya sinagot naman niya ito ngunit hindi siya makatingin dito. Cancel ang session namin ngayon. May gagawin pa kasi akong importante. Pasensya na Mr. Taylor. Mauna na ako kahit na wag mo na akong ihatid. Bye. Matapos sasabihin niyo ni nagmadali nang bumaba ng hagdan si Sabrina at umuwi ng bahay. Samantalang si Waki nakatulala lang sa kawalan. Hindi makapaniwala na matapos siyang mag-confess ng kanyang nararamdaman. Sa dalagay kagad itong umalis. Napapailing siya. Hindi niya alam kung matatawa ba siya o masasaktan. Dahil sa nangyari, rinig niyang katok ni Mr. Taylor kung kaya't natauhan siya. Boss, okay lang po ba kayo? Nagmamadaling umalis si Miss Sabrina at sobrang namumula pa to. May nangyari po ba? Tanong nito sa labas kung kaya't kagad siyang nagsalita. Okay lang ako. Umuwi ka na muna Mr. Taylor. Bukas na lang tayo magkita. Sige po boss, rinig niyang sabi ni Mr. Taylor. Maya-maya naglakad ni ito palayo. Huminga siya ng malalim at napasandal sa sofa. Tama bang ginawa niya? Kaagad niyang sinabing nararamdaman niya sa dalaga. Ayaw ba nito sa kanya? Marami ang bumabagabag sa kanyang isipan. Ang ginawa niya ay kinuha niyang kanyang telepono at may tinawagan. Ilang ring lang ay sinagot na nito ang tawag niya. Dad, tama, ang ama niyang si Joaquin ang tinawagan niya. He needed some advice. Alam niyang ama lang niyang tanging makakatulong sa kanya. How are you son? Bakit ka napatawag? May problema ba? Kumusta ang lola mo? Sunod-sunod na tanong nito sa kanya. Is that Waki? Anak, kamusta ka na? Kamusta ng baby boy ko? Tanong naman ng kanyang inang si Sinaya kung kaya tumikot ang kanyang mga mata. Ma'am, hindi na ako bata. Kumusta na pala kayo? Kailan ang uwi nyo? Tanong niya sa mga magulang. Kahit na cold at kinatatakutan siya ng mga empleyado sa kumpanya, hindi alam ng mga tao na si Waki ay sweet na bata pagdating sa kanyang mga magulang. Kapag may problema ito, ay lagi itong open sa kanila, lalo na sa ama. Yan din kasi ang tinuro sa kanya simula bata pa. Sobrang close silang pamilya. Isa lang naman ang hiling ni Waki sa mga magulang niya. Ang mabiyayaan pa ito ng isang anak. Matagal na rin kasi nitong gustong magkaroon pa ng isa.
Minsan kasi nauumay na siya dahil siya palaging kinukulit o nilalambing ng mga to. Okay lang naman, Mom. Si Lola ay okay na. May nahanap na akong therapist doctor na makakatulong sa kanya. Ipapakilala ko siya sa inyo kapag nakauwi na ako. Matagal-tagal pang uwi namin, anak. May emergency kasi ang pharmaceutical company dito sa Spain. Kami lang ng dad mo ang inaasahan, lalo pat busy naman ang Tito Alexander mo sa bago nitong negosyo. Sagot naman ng kanyang ina sa kabilang linya. Ano nga palang dahilan kung bakit napatawag ang aming uniko iho? Malambing na sabi na si Naya. Ma'am, si dad pong kakausapin ko. Hindi kayo. Pwede ba? Tanong niya sa ina. Alam niya magtatampo ang nanay niya. Dahil sa sinabi niya kung kaya tinunahan niya na to. It's a man-to-man talk. Oh, mukhang gusto ko yan. May natitipuhan ka na bang anak namin? Dapat lang. Ilang taon ka na? Kailangan mo ng mag-asawa. Ma'am, please. Rinig niyang halakhak ng kanyang ina sa kabilang linya. Oh, kakausapin ka raw ng anak mo. Magpapa-advise siguro sa'yo. Bakit nga pala gusto mo kong kausapin? Tanong ni Joaquin sa anak na si Waki. Natahimik si Waki, hindi alam ang sasabihin sa ama. Nakakahiyaman pero gusto sana niya magpa-advise dito. Wala na kasi siyang ibang naisip kung hindi ang ama niya. It's about a girl, Dad. Hindi mapigilang sagot ni Waki at huminga ng malalim. Napasinghap naman si Waki sa kabilang linya. A girl? May natitipuhan ka na bang babae? Sino yan? Bakit hindi namin alam? Sunod-sunod na tanong nito kung kaya't napakamot sa ulo si Waki. Dad, hindi ko sasabihin sa inyo hanggat ganyan kayo. I am here to ask some advice. Hindi ako tumawag sa inyo para interviewin ng ganito. Okay. Hindi na ako magtatanong pa about yan. So ano ngang problema mo sa babae? Tanong ni Joaquin sa kanya. Meron kasing nangyari sa amin ng... Ano? May nangyari sa inyo? Anak, panindigan mo yan. Huwag kang gumaya sa Tito Rafael mong sobrang asshole. Rinig niyang sigaw ng kanyang ina kung kaya't nagulat siya. Hindi niya alam na kanina pa pala ito nakikinig sa usapan nilang mag-ama. Mahal, narito ka pa? Hindi ba sinabi ko sa yung usapang lalaki to? Gulat din na tanong ng ama sa kabilang linya. Sobrang na-curious ako. Ngayon lang humingi ng advice ang anak mo sa atin. Last na hingi ng advice nito ay nung nasa high school pa siya. Katwiran naman ni si Naya kung kaya't napahango si Waki ng malalim. I gotta go, Dad. Maybe next time na lang. Naalala ko may gagawin pa pala ako. Ito lang nangyari sa amin ng babaeng yun, Mom. Sabi niya't pinatay ang tawag. Na-realize na hindi magandang desisyon na tumawag pala siya sa kanyang mga magulang. Napakatanga naman kasi niya. Bakit pa kagad siyang nag-confess kay Sabrina? Minadali niyang sitwasyon na hindi naman dapat tuloy. Imbis na makatulog ulit siya ng mahimbing wala na. Hindi natuloy dahil pinairal niyang nararamdaman niya. Shit! Kinuha niyang isang beer sa mini refrigerator na nasa gilid at marahang nilagok yon. Maya-maya lang ay tumunog ang kanyang telepono. Nang makita niyang pinadalhan siya ng mensahe ng ama, dali-dali niya itong kinuha at binasa. Dad, Waki, just do what your heart says. Huwag kang mahiya na iparamdam sa babaeng yun na gusto mo siya. Huwag kang mag-atubiling ipakita sa kanyang nararamdaman mo. Sa katunayan, mas maganda kung malaman niya kung anong intention mo. Pero bago yan, isipin mo rin kung handa ka na ba sa pwedeng kalabasan. Ano man ang mangyari, ang mahalaging naging tapat ka sa sarili mo at sa kanya. You can do it, son. Mom and Dad will always be here for you. Nang marinig yun sa ama, ay nakahinga siya ng maluwag. Do what his heart says at yun ang gagawin niya. Hindi naman siguro masamang magsabit express ng tunay na nararamdaman, hindi ba? Hindi yun bawal at higit sa lahat, hindi naman siya makukulong. Ngumisi si Waki at pinagplanuhan na kung anong dapat niyang gawin. Upang mapasa kanya si Sabrina, wala siyang pakialam kung ano man ang sasabihin nito o ng iba. Isa lang ang nasa isip niya, hindi niya susukuan ng dalaga. Samantalang si Sabrina naman ay dali-daling pumasok sa kanyang kwarto at sinilampak ang katawan sa malambot niyang kama. Agad niyang sinubsob ang mukha sa unan at doon nagsisigaw-sigaw. Hindi niya alam pero sobrang kinikilig siya nang malaman na may gusto si Waki Anderson sa kanya. Sino nga ba naman ang hindi? Isang hot at poging lalaki na nag-confess sa'yo. Subalit biglang nawala yun ang maalala niyang sekreto niya. Hindi pa nito alam na isa siyang hacker at nagpapanggap lamang siya na isang estudyanteng inosente sa harapan ng binata. At isang dahilan kung bakit naroon siya sa Pilipinas ay dahil
Gusto niyang malaman kung sino nga bang pumatay sa kanyang ina. Nang maalala niyang nangyari kanina sa police station, ay bigla siyang sumeryoso. Kinuha niyang kanyang laptop at nag-open isang secret website kung saan naroon ng isa sa pinagkakatiwalaan niyang tao. Ina, gumagawa na sila ng aksyon. Dineclare na nilang missing ako. For sure balak nila akong patayin. Yan ang sinend niya sa isang taong malapit sa kanya. Yang, okay ka lang ba? Kumusta ka? Okay lang. Ang pinoproblema ko, wala pa ako makitang clues tungkol sa mga taong yun. Don't worry, ilang taon din tayo naghintay. Baka kahintay pa tayo ng ilang araw para alamin kung sino mga taong yun. Ang mahalagang kaligtasan mo. Mag-iingat ka palagi. Huwag kang mag-alala, mag-iingat ako. Ikaw rin. Matapos sa ibalita niyang status niya, ay kaganyang dinilit ang history noon at pinatay ang kanyang computer. Huminga siya ng malalim at napahilot sa ulo. Hindi siya dapat makaramdam ng kaba at takot. Subalit hindi niya yun maiwasan, lalo pat wala pa siyang clue kung sino nasa likod ng kanyang ama. Sa kabilang banda, si Yang ay kagad na napasandal sa swivel chair. Mabilis na dinilit din ang history ng pag-uusap nila ni Sabrina at napalingon sa kanyang ama. Si Yang ang pinsan ni Sabrina na tumutulong sa dalaga. Sila na lang ang natitirang relatives ni Sabrina. Dahan-dahan niyang hinubad ang kanyang eyeglass at napasimangot. Dad, mukhang gumagawa na ng aksyon ng mga taong yung laban kay Sabrina. Kailangan natin siyang tulungan. Hindi na ako nagulat pa. Lumapit naman ang isang lalaki may bigote at madilim ang ekspresyon. Tayo na lang nag-iisang pamilya ng dalagang yun kung kaya't mag-ingat din tayo. Huwag kang mag-alala. Tutulong tayo hanggat sa makakaya natin. Alam ko, Dad, I just feel sorry for her. Simula nung nag-18 siya, puro lang training ang ginagawa niya. Hindi na siya nagpahinga't pinaghandaan talagang laban ng ito. Kung tutuusin, ninakaw nilang pagka-inosente ni Sabrina. Sa murang edad ay gusto na nitong pagigantihan ng mga taong ginawa ng masamang kanyang ina. Kahit ako mananak ay nag-aalala rin sa kanya. Pero ang pamilya natin ay bantay sarado nila. Ang alam nila ay wala na tayong balita kay Sabrina. Kung gagawa tayo ng aksyon ngayon at malaman nila, isa lang ang kakahinatnan nun. Masasayang lang ang effort ni Sabrina sa Pinas. Tumango siyang na marinig ang sinabi ng ama. Alam ko po, Dad, naiintindihan ko po. Ngumiti ang ama niyang at tinapik ang balikat ng anak. Mabuti naman anak, huwag mo na muna siyang kontakin. Baka may makatrace pa ng conversation history ninyo. Mahirap na